Yun po sa ating lahat. We're live sa ating morning devotion pero late. But still, no, ang mahalaga ay meron tayong pagsasaluhan ngayong umaga sa ating daily Bible reading plan. At tayo po ngayon ay nasa day 170. Psalms 145 po yung ating pag-uusapan. Day 170, Psalms 145, 21 verses. But we will focus doon sa mga verses na nakita natin na pwede nating ma-adapt, no? Especially ngayon na pinagdiriwang natin yung birth anniversary ni Dr. Jose Rizal, 164th birth anniversary. So, in the context of heroes or leadership, din natin tignan itong Psalm 145. Okay? So yun nga po, pag-usapan natin itong Psalm 145 at we will focus sa ilang verses pertaining about leadership. Yun nga po, para maintindihan natin ng mas maganda. Okay. Ang title po ng ating pag-usapan, Great is the Lord. Of course, no, kung leadership pag-uusapan, walang makakatalo sa ating Panginoong Diyos. So basahin po natin ang verses 3 to 6. Kung meron po kayong Bible, samahan niyo ako. Ang sabi ron, verses 3 to 6 ng Psalms 145. Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom, no one can understand. One generation commends your work to another. They tell of your mighty acts. They speak of the glorious splendor of your majesty, and I will meditate on your wonderful works. They tell of the power of your awesome works, and I will proclaim your great deeds. No? Now, as a leader, tayo nga, lahat tayo, leader tayo by default, kung tayo ay may mga anak, no? Tayo mga magulang, kung tayo ay nasa workplace, no? May mga subordinates, at kung tayo man ay may negosyo, of course, may mga tao rin tayo. So as a leaders, yun nga, madalas ay humarap tayo sa mga sitwasyon na parang napakahirap maintindihan o makontrol. Okay? May mga situation na ganun eh. Pero dito nga po sa Psalms 145, 2-6, nabasa natin that God's greatness, no, ay surpasses all understanding. Yan ang pinakamaganda sa lahat. Kahit na minsan parang mahirap maintindihan, no? Mahirap makontrol yung mga tao under us. But yun nga po, what we need to understand ay nagtiwala tayo sa Diyos, at yun nga ang pinakamagandang gawin, no? Kahit hindi natin alam lahat ng katanungan nangyayari sa ating leadership, no, sa mga result na inaasahan natin at in-expect natin, we just need to trust God doon sa mga mahirap maintindihan at makontrol. Kaya nga kung tatanungin ko ang aking sarili, ako ba ay nagli-lead in the posture of faith, no? As a believer na talagang nire-recognize ko ang Diyos na siya yung may infinite greatness dun sa mga bagay na hindi ko maintindihan, makontrol, at ako ay magtitiwala sa Panginoong Diyos. So number one, no, God's greatness is unsearchable. Okay? Pangalawa, pwede natin sabihin na God's character is gracious and compassionate. No? Ang Diyos ay maawain at mapagbigay. Sabi sa verses 8 to 9, the Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. The Lord is good to all, not to some, okay, but to all. He has compassion on all He has made. So, ito yung pinaka-most quoted description ng ating Panginoong Diyos, even sa Old Testament. Kaya nga po yung effective leadership, ang minomodel nito yung grace and compassion, not just performance and result. Katulad ng ating Panginoong Diyos, no, siya ay talagang halos sumuko na
sa kanyang piniling bayan Israel, no? Pero nagpakita siya ng habag at awa, at ayun nga, kahit na yung kanyang mga napiling leaders doon nung unang panahon ay medyo pumapalpak sa kanilang mga leadership duties and rules and function, but the Lord, yun nga, hindi niya na lang tinignan doon yung kanyang discouragement, no, kundi sa kanyang habag at awa. So people follow leaders na nagre-reflect ng puso ng Diyos sa paanong paraan, how they treat them, no? Kaya nga madaling sumunod sa mga leaders na yun nga, ang tingin sa tao ay tao, hindi produkto, no? Kaya nga maintindihan natin na paano ba ako magre-respond bilang isang leader, no, sa akin nasasakupan kung sila ay nag-fail o nag-fall short doon sa aking expectation. Ako ba ay magiging malupit? Ako ba ay magiging marahas? No? O kakausapin siya para i-encourage at patuloy na bigyan ng chance, no? So tingnan natin, no, kasi nga God is full of gracious, God is gracious and compassionate. So pwede rin natin sabihin na number 3, God's kingdom is everlasting and faithful. In Psalms 145:11-12, ang sabi po roon, they tell of the glory of your kingdom and speak of your might, so that all people may know of your mighty acts and the glorious splendor of your kingdom. Sabay na natin yung 13, sama na natin. Your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures through all generation. So tanda natin, leaders come and go. Katulad nung nakaraan, di ba? Eleksyon. May mga gumraduate na mga leaders natin sa politika at meron papasok. So they come and go. Katulad ng mga trends na nangyayari, no? Merong lumalabas na bago at may nagfe-fade kasi nga parang hype lang, no? But God's kingdom endures, sabi dito sa ating binasa. That's why we as a leader, our job is not to build our own name or yung sarili nating kingdom, no, but to advance God's unshakable kingdom, no? Kung tayo man ay mga leader sa ating mga nasasakupan o sa ating circle of influence, tandaan po natin, darating yung time tayo ay dadating sa hangganan, at yun nga po ang legacy na pwede natin maiwan, of course, no, yung God unshakable kingdom in us, yung nakita yung leadership natin, naroroon yung karakter ng Panginoong Diyos. Kaya nga pwede natin i-assess ang ating mga sarili. Ako ba ay nag-i-invest sa temporary success or eternal impact? Hindi lang doon sa influence, no, na kung meron ako, kundi doon sa mga tao na aking sasakupan. Kaya nga po itong Psalms 145, ito ay isang reminder na naman sa atin, ay call na mag-lead tayo with awe, with compassion and kingdom focus, no? Na makita natin ang leadership is delegated authority from God. Kaya nga nag-shape ito sa atin, nagmumulto sa atin na we need to worship before we lead. We need to understand that this leadership na authority ay galing sa ating Panginoon Diyos. At pwede tayong mag-reflect, no, na ang puso ng Diyos ay paano nag-influence sa iba, especially si Christ. Paano ito nagkaroon ng impact dun sa mga taong nakasama niya nung siya narito sa lupa. At higit sa lahat po, iwan tayo ng marka o ng legacy na talagang ma-outlast tayo. Kasi nga yung legacy na yon, yung unshakable kingdom and character of God. So
Yun lang po ang gusto kong iwan sa inyo about this Psalms 145 na yun nga kinonect ko sa leadership dahil sa celebration ng ating pambansang bayani na si Dr. Rizal. So muli ang pag-ibig ng Diyos ay sumaatin at maintindihan natin na yun nga po tayo ay binigyan ng authority to lead our family, to lead in our business, sa ating trabaho, sa ating campus, sa ating community, sa ating church. May God's character reflect on our leadership. Let us all pray po. Dakilang Diyos, maraming po salamat dahil muli pinaalala mo sa amin na itong araw na ito ay hindi lang araw ng birth anniversary ng aming pambansang bayani, kundi ito rin ay araw na kung saan magsasalita ka sa amin patungkol, Panginoon, doon sa delegated authority na binigay mo sa amin bilang mga leader sa kung saan kami naroon. Dakilang Diyos, makita nawa sa amin ang isang puso at isang karakter ni Jesus, kung paano ito nagbigay ng impact at influence doon sa mga tao na kasama niya because of His grace and compassion available, O Lord, sa lahat. Yes, Lord, maaring minsan nakapokus kami sa performance and result, but Lord, makita namin na ang mga taong binibuild namin as we lead them ay makita yung kagandahan, Panginoon, ng aming minomodel sa kanila. At yun nga po, laging available yung chance sa mga failures, sa mga kapalpakan na nangyayari, but still, O Lord, patuloy na naroroon ang iyong biyaya at habag. Maraming pong salamat aming Diyos sa iyong kabutihan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita at tunay na pinagpala mo kami sa araw na ito. Pinupuri ka namin sa iyong pag-ibig, sa iyong greatness, O God, at patuloy na samahan mo kami sa buong maghapong ito. Maraming pong salamat. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Muli, sa mapagpalang araw po sa ating lahat.